sa ating live tutorial. So, ang itatakal ngayon natin ngayong gabi is papaano natin i-navigate tong TradingView. O papaano natin gagamitin ang TradingView. Lalong-lalo na dyan sa mga baguhan pa at hindi pa naka-experience mag technical analysis gamit tong TradingView. So, ang una-una nyong gawin is mag-sign up kayo o gumawa kayo ng account sa TradingView. So, paano yun? Itong website na to, itong web address na to, ito lang yung ita-type nyo doon sa Google Chrome or sa kahit anong browser na gamitin nyo. https://www.tradingview.com. Then mag-create kayo ng account. And pag create nyo ng account, punta kayo sa search and hanapin nyo yung XAUUSD. Yan. At dapat yung XAUUSD o yung gold versus US dollar, dapat Vantage yung nakalagay. Vantage. So, hahanapin nyo dito yung Vantage na gold versus US dollar. So, paano hanapin yun? So, hanapin nyo yung nakalagay dito na Vantage. Vantage na logo. Vantage. So, hanapin natin Vantage. Basta yan i-add nyo. Hanapin nyo yung Vantage dyan. Sa akin siguro hindi na ma-search dahil na-add ko na siya sa aking sa list ko. Na-bookmark na siya sa list ko. So, kailangan Vantage yung nakalagay. Gold Vantage. Gold Vantage. Yan. No? So, kailangan nakalagay ganito. Gold Spot US Dollar Vantage. CFD. So, yan. Pag na kayo, click nyo lang yan. Ayan, double click nyo yan. At mapupunta na kayo dyan. Ang una nyong gagawin is pumunta kayo sa daily time frame. Yung time frame, guys, dito makikita yan sa upper left corner. No? Upper left corner. So, ang una nating pupuntahan is yung daily time frame. I-click nyo itong parang arrow. Pababa, yan. Hanapin nyo yung daily. Daily time frame. To, 1 day. 1 day time frame. Click nyo yan. At pag na-click nyo yan, ilagay nyo yung mouse nyo dito sa may price area. I-scroll down nyo yan para yung candlestick ma-zoom in, zoom out nyo. At para makikita nyo ng maayos, no? And then, ang gamit natin is yung free indicator na binigay ni Sir Dylan sa atin, ni Master Dylan sa atin. Yung support and resistance, pure support and resistance, supply and demand. Tulad nito, no? May demand, may supply. Ito yung mga resistance, yung kulay pula. And ito yung support, yung kulay green. Yan ang mga support area o yung mga liquidity na yan. Yan. Diyan tayo mag-aabang ng ating entry. And diyan din tayo take profit. Paano yun? So, ito nga guys, no? Ito yung trading view. Pag i-zoom in, zoom out nyo yung candlestick, kailangan dito sa price area. Zoom in, zoom out. Scroll up, scroll down nyo lang ganyan para maano nyo yung candlestick. Minimize nyo at mapa-maximize nyo. Mapalaki nyo. Mapaliit nyo, mapalaki nyo. Ngayon, sa range, dito nyo naman ilalagay yung mouse nyo area. Yung mouse cursor nyo dito. Yan, zoom, wide, zoom, close. Zoom wide, zoom close. Yan. Yan, ganun lang. So, pag navigate ng chart. Ngayon, eto naman sa gitna, pwede nyo siya i-click ganyan, i-drag nyo down, drag nyo maayos, ganyan. Pwede nyo i-practice yung mga kamay nyo dyan. Practicein nyo muna paano tumingin ng chart, paano mag-adjust ng chart, paano mag-adjust ng candlestick. Ganyan lang, zoom in, zoom out. Yan. Scroll up, scroll down. Wide range. Yan. Ganyan. Now, kung tatanggalin natin ang indicator na ginagamit natin na binigay ni Boss D. Yan. So, ang una natin gagawin, pag nasa daily time frame tayo, anong gagawin nyo? Unahin nyo is
mag-create tayo o mag-drawing tayo or i-mark natin yung ating support and resistance. Paano yun? Hanapin yung pinaka-weak, pinaka-highest weak. Yan ang resistance. Ayan ang pinaka-lowest weak. Ito ang support. Kulay green. Pag support, green, kumbaga, dyan yung area saan kayo magbabay. Always sa area na to, buying opportunity lang hanapin nyo. Dito banda sa ibaba, sa demand zone. Or sa support area. Ngayon, sa resistance area, lahat lang dyan, selling opportunity lang yan. Pwera na lang kung mabasag yan ng whole body. Doon tayo magtingin ng buying opportunity. Pero pag weak lang ang pinakita niya, pag ganito lang pinakita niya, weak lang. So, hindi valid ang breakout. So, tuloy-tuloy pa rin siya pababa. Pero kung whole body siya, whole body candle ang pinakita niya, tulad ganyan, kulay green niya nag-ano dyan, labas, whole body. So, valid breakout yan. So, buying opportunity na yan dyan. Pag lumagpas dyan. Ganon, same scenario dito sa ibaba. Sa support level. Pag pinakita niya is weak lang, pag ganyan, rejected yan. Hindi niya ni-respect. So, rejected area, buying pa rin yan. Hindi ka pwede mag-sell dyan. Pero, pag full body ang lumabas dyan, tas kulay pula, it means, hintay ka na lang ng retest and sell ka na dyan sa area na yan. Yung support mo, dating support mo magiging resistance. So, ganito ang mangyayari dyan. Pag breakout niyang ganyan, retest, sell. Same scenario dito. Pag breakout, retest, saka ka lang mag-buy. So, ganun lang siya. Ganun ang ano niyan, ang takbuhan niyan. Ngayon, sa daily time frame, nakikita natin, ano nakikita natin? Pababa. So, ang mangyayari dyan is, kitang-kita mo ang trend, tiningnan mo ang trend, anong ginawa niya? Bearish trend. Selling opportunity na. Selling. Sell. Kumbaga, mas malakas ang selling trend. Ayan, makikita nyo. Saan papunta si price? Pababa. So, ang mangyayari dyan, pagpunta natin sa daily, na ano natin yung support and major support and resistance natin, major support, major resistance, na mark out na natin. Yan, na mark out na natin. Punta na tayo sa 15 minutes time frame. Ngayon, sa 15 minutes time frame, i-adjust naman natin ang ating candle. Punta lang tayo dito sa may price area. Scroll up mo lang para mag-ano yung candle. Mas makita mo yung body and wick niya. As you can see, kahapon, 8:15, nag-iudyat na ako na buying opportunity. So, congratulations doon sa mga sumabay kagabi. Take profit sila. At ilang pips to? Kung sa 1:1, 0.1 lot, naka $68 kayo. No? Naka $68 kayo. Hindi. Yeah. 100 plus pala. 100 plus. Kung 0.01 pa kayo, naka $129 kayo kagabi. So, congratulations sa mga nakasabay dyan sa signal na yan. So, ngayon, sa 15 minutes time frame, so i-on na natin yung ating indicator na naano natin kay Boss Dylan, yung libreng indicator para sa mga IB. Yan.
So, kitang-kita yung nangyari. Sinubukan niyang basagin yung supply. Yan. Binasag niya yung supply. Kita nyo naman, oh. Whole body candle lang nangyari dyan, oh. Dito, ang nangyari, whole body candle lang bumasag dyan. Bullish. Binasag niya yung resistance. Yan. So, nag-indecision siya. Indecision. Then, pagdating dito sa resistance naman, itong liquidity na to, tinake niya lang yan. Ngayon, sinubukan niya ulit. Balik. So, nag-breakout siya ulit dyan. So, ine-expect na natin tuloy-tuloy na green candle o bullish kasi ito, oh, fresh pa to. Itong resistance dito na 45.68. Kaya lang hindi niya inabot. Ang nangyari sa 15 minutes time frame sa mga support and resistance na lines, ito ginawa niya, nag-form siya ng bearish engulfing. So, ito na nga. Sa 15 minutes time frame, nag-bearish engulfing na siya. Ito pa lang, kitang-kita ko na, bearish engulfing na to. Then, sabi ko, tingnan ko sa 5 minutes. Then, sa 5 minutes, nag-form nga siya ng bearish engulfing. So, dito pa lang, hudyat na yan na maganda na mag-sell. Selling opportunity. And, TP1 lang target. Sa TP1 target natin, ilan ang range niyan? 1:2 lang. 1:2. So take profit na tayo. 1:2. Oh. 1:2. Good trade na tayo dyan. Naka 1:2 na tayo, guys. 1:2, 1:3. 45-24. So, yan guys, oh. Take profit agad, oh. So, good. Good trade tayo ngayon, guys. Yung trade natin ng sell ngayon. Good trade. Then, anong nangyari? Oh. Hindi man niya nakuha ang full TP. Pero, naka-take profit tayo, guys. TP1 tayo. Ngayon, waiting tayo mag full TP. Kung maano mo yan, full TP tayo. Kung full TP tayo, ito dito sa may demand area. 45.01. Selling full TP. So, ngayon, ito, makikita nyo, nag-retest na siya. Hintayin natin ng retest, pero I expect na kakainin niya muna tong liquidity na to. Then, pwede tayo mag-enter ulit dito sa 45.34. 45.34, pero ang SL natin is 45.47. See? Na. Diyan lang ano natin. Kasi Friday ngayon, Monday, Sure Ball Monday, yun ang pinakamagandang pasukan. Mga 6 a.m. to 6:15 a.m. Abang tayo ng breakout sa 6:15 candle. So, yan. Ganun lang tayo mag-technical analysis and mag-entry. Support and resistance. Pure support and resistance lang, guys. Yan. Itong support, ito yung resistance. Yung green, yung support. So, may mga support tayo. May demand zone na nga lumabas dito. So, buying opportunity dito na tayo pagkatapos na mag-full TP ngayon. So, yan. So, tulad nyan ngayon, hintayin natin. Waiting tayo na ulit ng re-entry ng sell. Magsa-sell ulit tayo, guys. Pero I suggest, hintayin natin makuha to. Itong liquidity na to. Kasi weak to, ito. Liquidity to eh. Yan. Liquidity yan. So, hintayin lang natin makuha yan. Then, saka tayo mag-entry ng sell. Ang selling natin, selling price natin dito sa area na to, dito sa 45.34. So, sasampulan natin kayo, guys, ha. 45.34 to natin 45.34. Yan siya. Hintayin natin yung area na yan makukuha niya. Huli niya muna to, babasagin niya yan. 45.32. Entry tayo dito sa 45.34. 45.34. So, yeah. Mag-sell limit na tayo. 45.34.
Sell limit. Click nyo tong sell. Then, click nyo tong limit. Then, hanapin natin. 45, 34. So, sell tayo sa 45, 34. 45, lagyan natin. 45, 34. Yan. And lot size natin, gagamitin natin is 0.08 lang para yung margin niya, gagamitin niya is 120.91. 120 USD lang. So, $1 lang yan. $1.20. So, yan ang margin natin. Sa $30 natin, $1.20 lang ang itataya natin. So, yan. Then, magta-take profit tayo. Take profit tayo. Dito sa, pipilit tayo, take profit tayo ng, lagay natin yung full TP na. 45.01. Take profit tayo ng 45.01. Dito natin lagay. 45.01. Yan. So, kikita ka ng 264 USD pag na-hit yung price na yan. Then, yung stop loss natin is, gagawin natin, yung stop loss natin dito sa, sasagad ko na, 45.44. 45.44. 45.44. So, yan. So, matatalo tayo ng 80 USD. Yan. So, i-click na natin sell. Confirm. So, yan na. Papasok yan siya doon sa pending position o pending order. Ito na yung ating trading. So, ito yung entry natin. Ito yung mapapanalunan natin o yung take profit, 264. And yung itatalo natin is 80 USD lang. So, yan. Ganyan. Send ko muna sa GC para malaman nila. Yan. So, take profit. Yun lang. Ganon. Then, send natin dito. Yan. Waiting na tayo mag-trigger yung price ng selling natin. Yan. Then, pasok natin. So, ngayon is weekend, Friday. So, expect natin is kukuha pa siya ng liquidity, hindi pa siya lilipad. Kasi sa Monday pa yan mag-execute ng ng buying opportunity talaga. Lilipad siya. So, ang talaga natin, kung mag-swing trade ka, dito ka dapat mag-swing trade banda sa demand zone. Demand zone area ng 45.01. Ayan, no? Sarap talaga yan, no? Pag ka dyan, nag-sell position ka na dyan. Pero, for safety, doon tayo pumili tayo ng pinaka-safe na entry. Dahil maliit lang yung funds natin, guys. So, i-ion nyo lang yung volume or yung lot size nyo. Ion sa funds nyo. Yun lang gagamitin nyo. 0.03 to 0.08. Yun lang. Safety first. No? Ayan. Ganun lang tayo mag-trade. Ganun ang pagte-trade natin. Example, ito yung entry. Ito yung entry natin. Yan ang ilalagay natin dito sa limit natin. Sell limit. Kung sell,
limit, yun ang advance natin na entry. Ilalagay natin dito. Kung ano yung selling entry natin. Tulad yan, nag-sell entry ko sa 45.34. 45.34. Dito banda ako nag-set, no? Dito ako nag-entry sa pinaka ano ng box, pinaka head ng box, 45.34. Yan. 45.34 yan dyan banda. Then, ang SL ko is 45.47. 45.47. Ay, oh. Pinaka SL natin 45.47 pero 45 pinaka SL ko 45.44 ako nag SL 45.44. Ito, pinaka weak ito sa dulo. Yan ang pinaka ano ko SL ko. Pero later pwede ko naman yan siya i-adjust kasi kaya naman ang account ko. Pwede ko siya i-akyat pa hanggang dito sa 45.84. 45.40. Para hindi lang ako matap out. Para pwede pa ako sumabay. Pwede ko pang maano yan. Masabayan, mapuntahan yan dyan. Kahit mag-TP1 ulit dito. Yan. So, ganun lang siya. So, kinuha niya na yung ano, yung liquidity dito. Pero hindi niya pa pinasok yung entry natin. Hindi niya pa kinuha yung entry. Pero wait lang tayo. Kunin niya yan. Kunin niya yan. So, ganun lang siya guys. Ina-expect ko talaga bumaba ang price dahil yung RSI natin nasa taas si price going down. So, ganyan. Going down. So, tinapik na lang yung liquidity dito. Hindi pa yan, hindi pa yan. Kukunin niya pa yan sa taas. May kukunin pa siyang liquidity dyan. Hindi pa yan. Kukunin niya talaga to. So, pinaka-entry natin eto. So, yan guys, no? Napaka-simple lang ng aking strategy. Support and resistance lang. So, buying tayo sa support, selling tayo sa resistance. Kung may makita ka mga ano dito, lines dito, tulad nitong kulay pula, resistance zones yan. So, selling lang talaga opportunity mo dyan. Dito naman, ito mga ano, demand zone. Dito sa mga support zone. Puro buying lang opportunity natin dyan. Lalong-lalo na dito. Sa demand, may demand na. Buying opportunity lang to dito. Maliban na lang kung basagin yan, pwede ka mag-scalp ng sell. Pero ngayon, dito lang, buying lang dito. Dito, selling ka na dito sa taas. So, tulad yan, no? Kung natapik na yung price. Pero, hindi pa yan. Hintayin pa natin. Dito talaga tayo mag-entry. Kukunin niya yung price natin mamaya. Liquidity to eh. So, kailangan niya ito kaunin para matrigger yung pinaka-selling point natin. Ganun lang tayo mag-trade guys. Ganun lang mag-technical analysis. Ganito lang paggamit ng trading view. So, gumagamit tayo ng multiple time frame. Hindi lang tayo nagpo-focus sa isang time frame. Bawat time frame sinisilip natin yan kung saan yung ano ng pinaka-support and resistance. Kung tuusin ito tulad nito, may resistance dito. Dito lang talaga tayo mag-sell, hanap ng sell opportunity. So, ano yung mga candlestick na hinahanap natin bago tayo mag-confirm ng selling? Pin bar, tulad nito, pin bar. And bearish engulfing. Ayan o, bearish engulfing o. Ito, bearish engulfing dito. Maliit na bull, mahaba na bear. Bearish engulfing. So, indicates na selling opportunity. Selling opportunity. Ngayon, pag nasa ano ka naman, nasa demand zone ka naman, nasa support zone ka naman, buying opportunity ang hanapin mo dito. Dito banda. So, ngayon, malabo ito dito sa day 1. Punta tayo sa 15 minutes. Punta natin sa day 1. I-scroll mo lang dito yung ano mo, mouse, dito lang sa gilid. Para mag ano, tapos drag mo ganyan.
Kasi close zoom mo ganyan para ma-adjust mo yung ano, candlestick. Makita mo. Yan. So, scroll up, scroll down, scroll up, scroll down. Ganun lang. Practice lang. Practice lang sa pag ano ng chart sa trading view para mas mabasa nyo ang takbo ng market. Ganun lang siya. So, yan lang. Hinihintay natin ang matrigger ang entry natin. Ito yung pinaka-entry natin. 45.34. Lagyan na natin yan. Sell. 45.34. Then, 45.44. Tama ba? 45.44. 45.44 ang stop loss natin. Pero ang entry price natin is 45.34. Ito, entry price natin 45.34. 45.34. Yan, dyan. Yan. Yan ang entry natin. Hintayin natin ano yan, ma-trigger. So, yan. Selling tayo. Selling. So, may binato rin akong signal kanina. Ito. 45.38 to 45.40. Selling zone. Pwede kayo mag-sell dyan. Yan ang area na yan. And SL nyo ito. 45.47. TP1 45.24. Full TP is 45.01. So, waiting tayo. Selling tayo guys. Pero target lang talaga natin dito guys. Ito. TP1 or dito. Pinaka-target natin TP1. Ito pinaka-target. TP1 pala to, TP2. Ilang ano to? 1:1. $9. Ito po TP3. 1:1. 1:2. 1:2. 45.21. 1:2. 45.21. Yan na. I-trigger na yung price natin. Na-trigger na. Ayun guys, na-trigger na yung price natin, yung entry price natin. Ayan. So, ganyan yan siya. Tatakbo. Triggered na. So, yan. Ayan na. Tingnan natin. Tingnan natin anong gagawin ni market. TP or SL. Dalawa lang yan guys. Tayo ba yung mati-TP? Take profit or stop loss? At least ang entry natin medyo safe na yan. Dahil ano na tayo? Trade stop daw. Ano sabi sa Welden? Bagsak yan doon lang TP nyo. 8 lang yan. 45.70. So yan, sa kabilang GC, mga active yung mga trader natin doon. Sell limit 45.70. 45.50. Sell limit 45.70. Mhm. Mhm. 45.50.
tayo ay mag-TP 1:2. Trigger na yan. Trigger na sabi. Yes. Yes. So, ganyan na yung mga mga nagpa-follow ng ating signal, no? Ayan. So, ayan guys. At nagra-running ng ating cell. So, 1:2 lang target natin. Tingnan natin. Ayan, no? Oh, 9. Oh, 10, 12. Oh, di ba? Ang ganda lang pagmasdan tama yung entry natin. Oh. Di ba? Oh, may 20 years na tayo live. Ayan, 1:2 lang. So, pag 1:2 yan, trigger na natin yan. Bye-bye. So, selling tayo, guys. Ayan. Selling. So, kinuha niya yung liquidity dito. And ito yung natin. Bearish engulfing. Bearish engulfing to. To, nakita niyo to? Bearish engulfing. Gawa din siya dito ng bearish engulfing. Hindi niya binutas. And nagawa na siya ng liquidity, no? Ayan, kinuha niya yung liquidity. Pumasok siya dyan. So, expect natin hanggang 1:2 ratio lang. 1:2 ratio. Ayan. Wait natin, bababa yan. Running na yung entry natin. Sell, entry. Running, sell, entry. Ayan. Running na sell, entry. Trigger. Ayan guys, so sana may na kayo, natutunan kayo kung paano i-navigate yung trading view. So hanggang dyan na lang guys, no? At magte 10 o'clock na. So mag-offline na tayo. So yun lang yung tinuro ko guys, paano i-navigate tong trading view. Scroll down, scroll up para sa candlestick. Yan, para makita nyo, no? And pag widen ng range, scroll din yung left, scroll. Yan. Tapos drag. Ganun lang. Tapos paggamit ng mga tools, trend line. Madalas natin ginagamit horizontal ray. Yan. Tulad nito, horizontal ray para ma-identify mga pinaka-liquidity. Ganyan. Horizontal ray. Itong trend line para ma-identify mo ang support and resistance. Ganyan. Ganyan lang pag-drawing guys. So, nag-form na siya ng triangle. So, yan siya. Ganyan. So, pag ito na breakout, tuloy-tuloy na yung pababa. So, waiting na lang tayo dyan, guys. Ganun lang. Tapos, ito, yung tools na forecasting. Kung maghanap ka ng long, click mo tong long position. Lagay mo dito para malaman. Ito yung pinaka-entry mo. Ito yung pinaka-full TP mo. Ito yung pinaka-SL mo. SL area. Yan, 44.96. Ang buying entry natin is 45.01. And ang full TP nito is 45.43. Ganun lang. So, pag nag-trigger si market o si price,
nag-move sa entry mo. Pag ganon, na-touch nyo yung ganyan. So, waiting ka, mag-full TP ka. Yan. Pag na-hit niya yan, full TP. Kasi pagpunta ni price sa entry mo, ito ang SL mo. Ito lang yung hindi natin gusto mangyari, yung ma-SL ka. Kasi pag si market gumanyan, kinain niya yung price mo, tapos tuloy-tuloy siya bumaba, SL hit ka o matatalo ka. Ito dito ka mananalo, at dito matatalo ka sa SL zone. Ganun lang siya guys. Ganun lang pag-trade. And kung mag-sell ka naman, punta ka naman ulit sa forecasting, hanapin mo yung short position, at dito mo ilagay yung short position mo sa may resistance. And stop loss mo yan. Tapos always 1:2 lang. 1:2 ratio. 1:2 ratio. Kung mag-take tayo ng profit 1. Pero kung gusto mo lang sabayan, yung SL mo dito, ilipat mo lang dito sa TP1 mo o full TP ng 1:2 ratio. Yan. Para masabayan mo siya, pakuha mo siya pababa. Yan. Pag galing sa resistance, sell lang. Pag galing sa demand o sa support, buying lang. Buying opportunity. Selling opportunity sa taas, buying opportunity sa baba. Ganun lang guys. So, sana may natutunan kayo ngayong gabi at maraming salamat. At hanggang dito na lang. Kaya ikakat ko ng ating live. At isasend ko na lang tong video mamaya sa inyo. Ida-download ko muna sa YouTube para mas ano nyo, ma-download at mapanood nyo na lang maayos. Sa YouTube ko na lang to i-post. So that's all. Thank you so much and good night.